ay may nagsimula na. Tayo ay aawit sa Panginoon. Ulitin natin yung Heaven Declare yung Lord. Thy nation bow before thee. Let your soul arise. The Spirit is to cry. Pray, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Praise, O Lord of the heavens, in the ways so bright. Forever glory, creation bow before thee. Let your soul arise, the Spirit is to cry. Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Praise, O Lord of the heavens, your Lord is so bright. Praise, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Praise, O Lord of the heavens, desire thee to cry. Manila is so bright. Mundo is so bright. Abilay is so bright. Bigil is so bright. Aroma is so bright. Brother is so bright. All over the world is so bright. Sa ating manalangin. Pero sa oras po ito, God, kami po muling narito. Lunis na naman, Panginoon, na kung saan, ngayong araw po ng Lunis, ay kami po ay narito upang kay aming purihin, sabahin at kapilain ang dating ang pangalan, Panginoon. Salamat sa ito, sa araw, Panginoon, sa mga nakarang araw ng Diyos, kami po yung binabayan, iningatan, at nandoon ang iyong proteksyon sa buhay na may sa amin, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, ang aming chairman sa kanya po paglalakbay sa ibang bansa, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po ito ng gabayan, ingatan, at patuloy na maramdaman niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, at patuloy kanyang kapapurihan at kasalamatan sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkakalog niyo po sa kanya, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na kung paano niyo po sila iningatan sa kanyang pagtungo, Panginoon, sa lugar na O Diyos, nawa, Panginoon, sa kanyang pagbabalik, ay nandong pa rin ang iyong gabay, nandong pa rin ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa buhay ng aming chairman, Lord. Kaya, Lord, sa mga words ng Diyos, patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, at dahilahin ang dakilang pangalan sa Lord sa mga oras ng Lord God.
Hallelujah. Tuloy po natin po rin ang Lord sa oras. Never palaki. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Na nandito sa office ni Madam. Mamaya nakikita ko sa'yo. Nagawa kami. Na ako'y iyong tinatawag at binigyan mo pa ng piling at tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsamba sa'yo lamang iaalay. Jesus, sinisamba kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man dapat na ako'y iyong tinatawag at binigyan mo pa ng piling at tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsamba sa'yo lamang iaalay. Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di ko kaya nilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang ating mga salita upang iayat ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di ko kaya nilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang ating mga salita upang iayat ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa bang panahon, wala
katulad. Minsan ba, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang aking mga salita upang iyayan ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo. Nagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Ang katuwiran mo, ang kabanalan mo, ninanasa ng ubaw na puso ko. Hindi ko na hinahangad, hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo. Pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasa ng ubaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Hindi ko na hinahangad, hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo. Pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasa ng uhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara, di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Puring ka Pinoon sa Hospital Diyos. Tanggap niyo po ang mga papuring awit, mga waiting to Diyos. Ito'y para lamang sa iyo, God. Ikaw ang aming sinasaasa, kinadakila. At ikaw ang aming inawi sa lugar, bagamat hindi ka namin nakikita o Diyos. Ngunit naniniwala po kami, Ama, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At napapakinggan niyo po ang aming mga papuring awit.
ito inaalay namin sa iyo, O Diyos, sa lugar ito, God, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Ay dalangin namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa gawain ito, Lord, na itinakatiwala niyo po sa amin na habang kami ay nabubuhay sa mundo ito, Diyos. Dalangin namin na samahan niyo po kami at pagpalain niyo rin po ang mga salita na aming mapapakinggan sa mga oras ito, God, na itong Panginoon ay mangusap sa amin at patuloy na palakasin ang aming pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka sa lahat na narito, Diyos. Samahan niyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon sa gabing ito. Wala po sila, pero sabi nga ay hindi po tayo nakatingin doon para hindi po tayo magpuri at sumamba po sa Panginoon dahil ang atin naman pong kaligtasan ay individual, no? So, doon po tayo nakatingin sa Diyos, no? Na sabi nga, look unto Jesus, the finisher of our faith. Na dapat tayo ay laging tumingin sa Panginoon na siya ang pinagmula ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan maging masaya tayo, nandyan man sila o wala, o marami man tayo o kaunti, dapat makontento po tayo na meron tayong kagalakan, kasiyahan na paglingkuran po ang ating pong Panginoon sa loob po ng isang oras, no? So, 1 hour lang po ang ating pong pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. So, bago po yan, ay tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon, no? Na-enjoy ba kayo yung magpasalamat sa Panginoon? Dahil sa po nagpapasalamat sa atin. Dahil siyang nibigay sa atin buhay, siya nagbigay sa atin ng ating kailangan, siya ang nagpaprovide, siya ang nag-iingat sa atin, siya ang ating great provider. Pasalamat ako dahil dumating yung kaarawan ko na malusog kasama ang aking mga anak, mga apo, mga manugang. Pinag-iwag namin ito ng maayos at masaya. Pasalamat rin po ako sa kanya dahil dininig niya ang aking kahilingan na magkaroon nga ng mga trabaho at mga apo, pero hindi man pa sila lahat yung mga nakapagtapos. Kaya karoon ako ng mga trabaho. Kaya labis-labis po ako pasalamat dahil kung wala siya sa buhay namin, hindi namin ito mararating. Salamat lang sa biyaya. Amen, no? So, puring po ang Diyos sa buhay ni Nanay Inday na so, lagi po tayong magpasalamat lagi sa Panginoon sa mga biyaya, pagpapala, pagsubok o wala man ay lagi po natin pagkatiwalaan lagi ang Diyos, no, sa buhay po natin sabagat siya lamang po ang makapag-iingat sa atin o kaya siya rin ang makapagbibigay at makakatugon ng ating pong mga pananalangin, no? At yan. So, gusto niyo po pasalamat sa Panginoon. Salamat ako po sa ating Panginoon kasi kahit pa paano yung mga anak mo trabaho. Amen. Nagbubuklod naman. Sana may problema pero kaya nandyan siya sa lahat. So, yan, no? So, purihin ang Panginoon. So, purihin ng Diyos at binabati din natin si Chairman, no? Magandang gabi po, Chairman. Sa iyo pong paglalakbay ay enjoy lang. So, palagi natin papurihan at pasalamatan lagi ang Panginoon. Siya po ang mag-iingat sa atin, no? Kaya sa Kanya lang po tayo magtiwala. So, pagpalain ka dyan ng Panginoon, no? At kami dito ay tuloy po ang aming Bible study. Marami man kami ay kaunti, no? Kami po ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, no? Sana ay sa iyong pagbabalik ay nandun pa rin yung gabay patnubay sa iyo ng Panginoon.
na ikaw ay makarating na maluwalhati, no? At sana andin yung mapagpapala sa iyo ng Diyos. So ngayon ay handa na ba tayo makarinig ng salita ng Panginoon? Amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol sa ikaw ba ay meron ng buhay na walang hanggan. No? So tayo ba ay naniniwala na tayo ba ay meron ng buhay na walang hanggan? Sa'yo, Nanay Inday, naniniwala ka ba na ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan? May pagkakalong po sa akin, naniniwala ako na magkaroon ako ng buhay. Dahil, sabi pa nga, na hindi naman lahat ng pagkatao sa kanya ay papasukin sa kaharian. Pero, wala pang proving na naglilingkod ka nga, kagaya nung bakit hindi sila karating sa kaharian, samantala naglilingkod siya, nagmamahal sa kapwa niya, pero ano pa po na. Kaya ako, hindi ako sigurado na pero hinihiling ko sa kanya na magkaroon ako ng buhay ng walang hanggan dahil ang kaligtasan naman ay individual. Amen. No. So, sa ngayon, Pastor, sinasabi ko lang kaputusan niya, hindi ako sigurado kung bibigyan niya ako ng buhay ng walang hanggan. Dahil hindi naman lahat ng ibang tao sa kanya ay magkakaroon ng makakapasok sa kanyang kaharian. Amen, no? So yan, no? So sa gabing ito ay dapat tiyakin natin na tayo po ay may buhay na walang hanggan. So ikaw, sis, naniniwala ka ba na mayroon ka ng buhay na walang hanggan? Para sa akin kasi, parang ganun din. Naniniwala, wala pa naman nakakarating doon sa buhay na walang hanggan. Hindi pa naman natin alam kung totoo. Kahit naniniwala tayo na may Diyos Kristo sa atin, pero may nakarating na ba na may bumalik ba na nandun ako sa may buhay na walang hanggan, wala pa naman. Pero yun nga yun, may isa tayong paniniwala na nandun si Kristo sa tabi natin. At yun ang Pero, ikaw, Pastor, nakaano ka na ba na may dumating na nagsabi sa'yo, nandun ako sa may buhay na walang hanggan? Okay, no? Yun, di ba? Wala So, pa yan. naman eh. Yun lang po yung akin. Ayan. So yan yung ating titiyakin na tayo nga ba ay may buhay na walang hanggan. So sa buhay po natin, kaya ang tawag dyan ay pananampalataya. No? Ibig sabihin, kailangan mong manampalataya na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat dapat alam natin yung sino nga ba ang ating tagapagligtas. Kung ang tagapagligtas natin ay si Kristo, nakakatiyak po tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. Sa John 3:16, ano po yung sinabi roon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang kailangan lang natin doon ay sumampalataya, maniwala. Kanino? Sa anak ng Diyos. Kasi, ang buhay na walang hanggan ay masusumpungan natin ito sa anak ng Diyos. Hindi ito masusumpungan kanino man. No? Sabi doon sa aklat ng sa John 14:6, ano sinabi ni Jesus Christ? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So doon ay pinakikita ni Jesus Christ na makakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. Kasi ang pag-alinlangan, nasasabihin natin, hindi pa ko tiyak na may buhay ako na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi pa tiyak ang iyong pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, may pag-alinlangan ka pa sa Kanya. Hindi ba kasi ganito yun? Hindi sa pag-alinlangan. Ang paniniwala namin kay Kristo, kay Jesus Christ, ay buo. Kaya lang, habang nabubuhay talaga tayo sa mundo,
minsan nagkakasala naman po tayo eh. Mm-mm. So, pagdating po sa Bible, maraming verse na ganito ang sundin mo, nakakalito. Mm-mm. So, kung mag-stay tayo doon sa sinasabi ni Jesus na sa versikulo na yan, sa John 14, na sinasabi mo na walang ako ang Ang daan ako at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makakapasok Makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. sa pamagitan. Nandun na nga tayo. Ang paniniwala namin kay Jesus Christ, 100%. Kaya lang, habang nabubuhay kasi tayo sa mundo, nandun yan po. So, nandun nagkakasala ulit tayo. Kahit kayo, mga naglilingkod kayo na kayo, Yes. minsan na natutukso pa rin kayo. Yes. Kasi nga, nandito tayo sa mundo ibabaw Mm. na marami pang tukso. So, saan ba tayo yung lugar doon na may mga versikulo na dapat mong sundin? Ang dami kasi ang magbabasa mo ng Bible. Parang nagbabasa ka sa mga batas eh. Mm. Na ang daming batas na ito lang ang ito dapat. Isang pagkakamali mo lang, parang bangin na mahuhulog ka. So, sabi pa nga nila, diba sa kasabihan na pagpakabait ka, sana kunin ka agad nito para hindi ka na magkakasala. Ganun ba yun? Kaya, hindi sama sa nag-anindangan. Pagtitiwala na may buo. Kaya lang, minsan, tao lang, minsan natutukso, nagkakasala. So, ang tanong, kahit buwang paniniwala mo, nung nagkasala ka ulit, patatawarin ka ba ulit? Paulit-ulit, gano'n. Yun ang nakaka-puzzle sa utak ng kagaya ko. Mm. Na nandun 100% kasi wala naman ibang tagapagligtas sa'yo kundi si Jesus. Walang pwedeng magligtas sa'yo kundi si Jesus lang. Amen. Sa pamagitan niya kasi hindi ka makakasama kundi sa pamagitan niya. So nandun yung paniniwala. Pero habang nandito pa kasi sa mundo ibabaw, ang dami na sila. Yes. Totoo yun na habang nandito pa tayo sa mundo ay marami tayong mga tukso, pagsubok. Pero sabi nga ng Biblia na sabi ni Jesus Christ, na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Ang sino man na nanatili sa akin ang siyang magtatagumpay. Dahil sabi niya kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, ibig sabihin ay ang kailangan lang natin ay sumampalataya na makakatiyak tayo doon sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay naparito sa mundo. Kung bakit naparito si Kristo sa mundo upang tayo bigyan ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kasi ito yung nawala sa atin nung panahon ni Adan, nung si Adan ay nagkasala sa Diyos. Kung hindi nagkasala sa Diyos si Adan, mayroon tayong buhay na walang hanggan, katulad ng Diyos, na wala sa atin ang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil nga sa pagkakasala ni Adan, doon nagsimula ang ating kamatayan, na wala ang ating buhay na walang hanggan. So, ang pagkakasala ni Adan at ni Eva ay hindi yung kagustuhan nila, no? Hindi kagustuhan ni Adan at ni Eva na suway nila ang utos ng Diyos. Kaya lamang sila nagkasala sa Diyos dahil mayroong naglinglang sa kanila. No? Nilinglang sila ng ahas o ni Satanas na para sila ay makasuway sa utos ng Diyos. Kaya ang ating pagkakasala sa Diyos ay hindi directly, kundi nagkasala tayo sa Diyos na tayo ay inosente. Hindi natin gustong magkasala sa Diyos. Hindi natin gusto. Nagkasala tayo dahil mayroon naglinglang. Nanglinglang yung tinatawag na, ano ibig sabihin ng panglinglang? Dinaya. No? Dinaya lang sila para masuway nila yung utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, sabi niya, pwede niyong kainin ang lahat ng bungang kahoy sa halamanan. Maliban lamang sa bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at
masama. Dahil kung kayo ay hihipo niyan o kakain niyan, kayo ay mamamatay. No? So yun ang utos sa kanila ng Diyos. Ang problema, nung magkaroon ng labanan sa kaharian, doon sa langit, sa panahon ni Lucifer, no? Ni Lucifer, kasi ang pangalan ni Satanas dati ay Lucifer, na siya yung makapangyarihang anghel na pinamumunuan niya ang lahat ng anghel para magpuri at magsamba sa Diyos. No? Para magpuri at magsamba sa Panginoon. Kaya si anghel ay yung Lucifer na ito ay magaling tong kumanta, umawit, no? At kumbaga sa nagkaroon ng si Satanas, nagkaroon siya ng desire na maging kapantay ng Diyos. Ang sabi niya, gusto kong pantayan ang Diyos. Gusto kong maging katulad ng Diyos. Kaya ang ginawa niya ay hinikayat niya ang lahat ng anghel sa langit para digmain at kalabanin ang Diyos. Kaya nahikayat ni Lucifer ang 1/3 ng mga anghel. No? 1/3 ng mga anghel. Kaya nung magkaroon ng libanan doon sa kalangitan at nakipaglaban si Miguel Arcangel kay Lucifer, so natalo ni Miguel Arcangel si Lucifer. Kaya ang hatol ng Diyos kay Lucifer ay itinapon siya rito sa mundo. No? Itinapon siya rito sa mundo at nung nandito na siya sa mundo, nagkaroon siya ng pagkakataon na lingdangin si Adan at si Eva para magkasala sa Diyos. At nung malinglang niya si Adan at si Eva, doon nawala sa atin ang buhay na walang hanggan. Nawala sa atin. Kaya ang hatol sa atin ng Diyos, yamang sinuwayin niyo ang aking utos, kayo ay mamamatay. Yamang ikaw ay nanggaling sa labok, at sa alabok ay babalik ka rin. At dahil nga nagkaroon pa rin ng habag ang Diyos sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maibalik sa atin ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ito ay makakamtan natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ganito ang sinasabi sa 1 John chapter 5 ay makikita natin dito na ang buhay na walang hanggan ay makakamtan natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 John chapter 5 verse 11 to 13, ganito ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi niya sa verse 11, ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroon buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Sa verse 13, sabi niya, isinusulat kito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So doon ay tinitiyak ng Biblia na kapag ikaw ay buong puso na sumasampalataya kay Kristo, naniniwala sa ating Panginoon Kristo at hindi ka naggalinlangan, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Dahil pangako ng Diyos yun sa atin. At ang buhay na walang hanggan ito ay hindi natin ito makakamtan dito sa mundo. No? Hindi po rito makakamtan sa mundo. Makakamtan po natin ang buhay na walang hanggan, wala po dito sa mundo, kundi makakamtan natin ito sa kabilang buhay. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Doon sa 1 Corinthians chapter 15 ay makikita natin dito na ang buhay na walang hanggan ay pinangako sa atin ng Diyos ay makakamtan natin ito hindi po dito sa mundo, kundi sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Biblia, minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos ay paghuhukom. So dito sa banal na kasulatan, ang sabi niya, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid.
1 Corinthians chapter 15 verse 15. Sabi niya, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panglupa ay hindi maaring magmana ng buhay na walang hanggan. So hanggat nandito pa tayo sa katawang lupang ito, hindi natin pwedeng manahin ang buhay na walang hanggan. Pero kapag ipinapangako ng Diyos, kapag tayo ay sumasampalataya sa kay Kristo, naniniwala kay Kristo, ang sabi ng Biblia, kayo ay may buhay na walang hanggan. Pag nalugatan tayo ng hininga dito sa mundong nito. No, para lang naman kabaong yan eh. Di ba? Kapag tayo ay kumukuha ng kabaong, di ba? Kung baga sa hindi kagad-agad ibibigay sa iyo ang kabaong. Ibibigay yan kapag namatay ka. Pero naniniwala ka na meron kang kabaong kapag ikaw ay mamatay. Ganon din ang buhay na walang hanggan. Hanggat buhay ka, hindi mapapasayo ang buhay na walang hanggan. Ang kailangan mo lang sumampalataya ka hanggat ikaw ay nabubuhay kay Kristo. Maniwala ka. Kahit saan ka pa pumunta, kahit saan ka pumaroon, maniwala ka na siya ay lagi mong kasama, na pagdating ng panahon na tayo ay kunin ng Diyos sa anumang paraan, kasi ang pag-release natin sa mundong ito, iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng pagtulog, sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamagitan ng pagsasaya, o sa pamamagitan ng paglalakbay, o maraming kapamaraanan ang Diyos para kunin tayo sa mundong ito. So, bago nga pa sa atin ito, ay kailangan maniwala lang tayo. Maniwala tayo sa Diyos na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya kapag tinanong ka, meron ka na bang buhay na walang hanggan? Hey, yes, 100%. Huwag po tayo mag-alinlangan. Dahil kapag nag-alinlangan po tayo, hindi totoo ang paniniwala natin kay Kristo. Para bang ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi sapat para ikaw ay iligtas. Kundi ang sabi ni Jesus Christ, it is finished. Tapos na. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya at maniwala. No, sapagkat ganito sinasabi sa John chapter 3, ganito sinasabi ng Biblia, John chapter 3 verse 36, ay sinasabi ng banal na kasulatan na itinitiyak ng Biblia na tayo ay mayroon buhay na walang hanggan. Sabi niya sa John chapter 3 verse 36, ang sabi niya ay ganito, no? Sabi niya, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So kapag hindi daw tayo ay sumasampalataya kay Kristo, wala daw tayong buhay na walang hanggan. Pero kapag tayo ay tapat at naglilingkod kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, nakakatiyak po tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin nila, nasaan ang buhay na walang hanggan mo? Ang buhay na walang hanggan po natin ay nasa kabilang buhay. Wala po rito sa mundong ito. Sabagat ang buhay natin sa mundong ito ay merong pong hangganan. Ang hangganang ibinigay sa atin ng Diyos, 120 years lang. Ang hangganang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang buhay mo at buhay natin lahat ay 120 years lang. No, nagsimula ang buhay na 120 years sa panahon ni Moises. Si Moises ay namatay ng 120 years. At mula kay Moises hanggang pababa, hindi wala nang nakaabot ng 120 years na nabubuhay sa mundong ito. Kaya ang nais ng Diyos na maniwala tayo, kaya kapag tinanong tayo, may buhay na walang hanggan, yes, dahil si Kristo ang ating sinasampalataya. Ang sabi niya sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, doon ay makikita natin walang ibang tagapagligtas maliban kay Kristo.
Ibig sabihin, kapag ganun ang iyong pananampalataya mo, nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kapag tayo po ay nalagutan ng hininga. No? Bagamat nagkakasala pa tayo dito sa mundong ito, parang isda lang yan. Ang isda ay nabubuhay sa maalat na tubig. Pero kapag tinanggal mo siya sa maalat na tubig, siya ay matabang. Matabang. Tayo rin sa mundong ito. Nabubuhay tayo sa mundong ito puno ng kasalanan. No? Puno tayo ng kasalanan. Dahil ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin namamayani, pero dahil sa ating pananalig at panampalataya kay Kristo, tayo naging ilaw at asin ng mundong ito. Tayo ang naging ilaw at asin. Ibig sabihin, hanggat narito tayo sa mundong ito, walang kapangyarihan si Satanas maghari sa mundong ito. Dahil tayo ang binigyan ng authority ng Diyos na maghari sa mundong ito. Mula nung likhain ng Diyos ang mundo, ang sabi niya, lalangin natin ang tao at gawin natin siyang kalarawan natin at siya ang maghahari, siya ang mamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya sa mundong ito, tayo ang may kapangyarihan mamuno sa mundong ito. No? So doon ay pinakikita na nakakatiyak po ba tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ ganito ang sinasabi sa John 3:3. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. At ang sabi niya, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. At huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Doon ay sinasabi ni Jesus Christ, nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan kung mabubuhay ang iyong espiritu. Sapagkat ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Nung magkasala si Adan at si Eva, ang namatay sa kanya ang kanyang espiritu. Kaya nabubuhay na lang ang tao sa body and soul. No, body and soul. Ibig sabihin, kulang na ang kanyang pagkatao. Kailangan niya si Kristo. Kailangan niyang sumampalataya kay Kristo para maging kumpleto ang kanyang pagkatao. Maging kumpleto. Kaya kapag naging kumpleto na yung pagkatao, nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan sapagkat hindi makukumpleto ang pagkatao mo hanggat hindi ka nakipag-isa kay Kristo. 2 Corinto chapter 5:17, ang lahat ay nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan kung sinasabi mo, ikaw ay born again. Hanggat hindi mo sinasabi na ikaw ay born again, nakakatiyak ka rin na ikaw ay walang buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat kay Kristo lamang masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Kay Kristo lang. Dahil hindi ka pwedeng maisilang muli sa Espiritu hanggat hindi ka nakipag-isa kay Kristo. Sapagkat si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. At lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay muling mabubuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang tao kapag buhay na kanyang espiritu, dalawa na ang nagugutom sa kanya. Nagugutom siya sa body and soul, nagugutom na rin siya sa spiritual na buhay. Kaya doon mo malalaman na ikaw ay nakakatiyak na ikaw ay may buhay na wala hanggan. At pinatunayan po yan ng Biblia na ikaw ay makakatiyak kapag buhay na ang iyong espiritu kasama ng na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa atin upang hindi po tayong mangamba na tayo ay walang buhay na walang hanggan. Tinikiyak niya sa atin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Ganito sinasabi sa aklat ng Episode, dito po siguro tayo magtatapos. Ang sabi niya, Episode chapter 13, sabi niya po ay ganito.
na itinitiyak ng Biblia na tayo ay may buhay na walang hanggan. Sabi niya, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kay Kristo. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na itinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sabi niya, sumampalataya kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin ang kanyang kalawalatian, So doon ay pinakikita ng Biblia na huwag tayong mag-alinlangan. Kapag tinanong tayo ng mga tao, nakakatiya ka ba na ikaw may buhay na walang hanggan? 100% isure natin na tayo may buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi inaamin natin na tayo ay bago ng nilalang. Hindi tayo nabuhay muli dahil umatin tayo sa church, kundi nabuhay tayo muli dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Sumampalataya tayo kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Kaya anuman ang mangyari sa buhay natin sa mundong ito, nakakatiyak tayo na pagdating ng takdang panahon, haharap tayo sa hukuman ng Diyos at ang hatol sa atin ay buhay na walang hanggan. Sasabihin sa atin ng Diyos, welcome my faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Nakakatiyak po tayo. Kaya, huwag po tayo mag-alinglangan. Lagi natin panghawakan ang salita ng Diyos. Dahil si Kristo ay namatay para sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, tinitiyak niya na ikaw ay ligtas. Sabi niya doon sa nakapako sa cross, ang sabi ng isang makasalanan ni Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus Christ, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. So tinitiyak ng ating Panginoon na kapag tayo ay tapat, naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Kanya, huwag po tayong mag-alinlangan. Ang Biblia ay binigay sa atin ng Diyos para ito ang magiging batayan ng ating pananampalataya. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Huwag po tayong mag-alinlangan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Huwag tayong maniniwala kay Satanas na ibinubulong sa isipan natin na hindi ka paligtas. Nagkakasala ka pa. Ang sabi ng John, 1 John chapter 2 verse 1, isinusulat kita sa inyo upang malaman ninyo na kayong na kapag kayo'y nagkasala, mayroon tayong tagapamamagitan sa Diyos. Si Kristo na walang sala. Sabi niya, isinusulat kita sa inyo upang huwag kayong magkasala. Kung kayo man ay magkasala, mayroon tayong tagapamamagitan sa Diyos. Walang iba kundi si Kristo Jesus na walang kasalanan. Ibig sabihin, siya ang nagbago ng ating buhay. Hindi tayo ang nag-alis ng ating mga kasalanan, kundi si Kristo natin sinasampalatayanan ang siya nag-alis ng ating mga kasalanan. Kaya nakakatiyak po tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. So, purihin po ang Panginoon sa oras po ito. Yan. Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay at wagas. Ang pangalan niyang banal
lang ipapayag kung wala ang pagkakataon. Huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglilingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Minsan pa. Kailan pa ibibigay ang buhay ng lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay at wagas? Ang pangalan niyang banal kailan ipapanyag kung wala ng pagkakataon. Huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglilingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Salamat Panginoon sa iyong pong mga salita na aming napakinggan at tungkol sa buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami Panginoon na ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob mo ito sa mga taong nananampalataya at naglilingkod sa iyong anak na si Jesucristo. Kaya salamat sa mga pangako nito sa amin. At ito'y totoo at naniniwala kami ng Diyos na kami ay may buhay na walang hanggan. Bagamat kami nasa katawang lupa Panginoon at hindi pa mapapasa amin ang buhay na walang hanggan, ngunit ang pangako mo sa amin, Lord, na kami ay nakakatiyak na kami ay may buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa mga pagpapalang spiritual at sa mga salita na aming napakinggan. Bagamat kami ay kunti lang, O Diyos, ngunit hindi po yung hadlang upang hindi kami makinig ng iyong pong mga salita. Kaya purihin ka, lagi namin, O Diyos, kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar po ito gani sa mga sa amin ay wala nang pahamak, O Diyos. Ganin, O Diyos, uwi ang basa sa amin sa kanya-kanyang pangsamantalang tirahan, Panginoon. At taglay pa rin ang iyong gabay at pag-iingat at libo-libong anil ang siyang gagabay sa amin. At ang lugar nito, O Diyos, patuloy itong pagpalain, Panginoon. At ubusin niyo po ang iyong pagpapala, financially, materially, spiritually, Panginoon. At higit sa lahat, ang iyong pag-iingat at kapayapaan ay manatili sa lugar po ito. Muling ka, Lord, dinadakila ka namin, maging aming chairman, patuloy ka namin dinadalagin po siya, ang iyong pag-iingat sa kanya, Panginoon, ang iyong pagagabay at protection sa buhay niya, Panginoon, at hindi lamang siya, ang mula sa kanya, hanggang sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak, O Diyos, hanggang sa kanyang mga relative, Lord, ay nandoon ang gabay at protection. Salamat kung paano mo siya dinala sa lugar na yon at muli siyang darating sa lugar na ito at taglay pa rin ang iyong gabay, pag-iingat at protection mo po, Panginoon. Kaya pinapupurihan ka namin, salamatan ka namin sa gabing ito, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ating sabi na, Amen. Okay, gandang gabi. God bless po. Tapos na po ang ating Bible study. Walang kapit yan, ano? Kaya,